Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang patindi ng patindi, painit ng painit, at parami ng parami ang ating natutuklasan dito ho sa leader ng kulto na si Senyor Aguila. Senyor Aguila, tuluyang bumaliktad, nilaglag itong si Mamerto Galanida. Naku po, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ang pangalanan ko na si Jerens Kilario. Galing ng bata, text papunta ng kanyang ama. Natay, hindi ko na kaya ang ipinagagawa nila sa akin. Surrender na talaga ako. Maraming pahina ang ipamemorize sa akin para i-announce dun sa mga meeting. Yun. Surrender na siya. Popular naman siya. Pangalanan ko na rin si dating board member Mamerto Galanida. Ayaw nila na huminto yung si Jerens sa misyon na pinagagawa nila. Kaya nga, nung maglindol nito dito, February 8, 2019, sinabi ni Jerens Kilario, alis kayo lahat sa inyong mga bahay, punta kayo doon sa Sitio Kapihan sa bundok kasi magugunaw na ang mundo. Tayo lang doon sa kapihan ang magsubang. Meron akong close na relative na naka-witness sa oras na yon, na yung si Jerens parang si Hercules pag ganon-ganon, parang mayroong pinapasan. Saka sinasabi sa mga tao na magmadali kayong papuntahin dito yung mga kapamilya niyo, lahat ng kapamilya niyo, kasi pasan-pasan ko ngayon ang tubig, pasan-pasan ko ngayon ang tubig. Pag andito na lahat, yung mga kapamilya nating lahat sa 5,000, bibitawan ko na itong tubig na pasan-pasan ko, saka aapaw ang dagat, tayo lang dito ang masin. Hindi natuloy. Talagang hindi naman matuloy. Kasi fake ang misiya na yun. After nun, sinasabi na naman, sabi niya, antayin nyo, kasi gabi yun, tingnan niyo talaga yung mga ilaw dyan sa Siargao, kasi magkatapat lang kami ng Siargao. Tingnan nyo ang mga ilaw. Bago mag-umaga, lulubog yung Siargao. Mawawala ang isla na yun. Silang lahat, kasama na yung close relative ko, walang kurap, nakatitig talaga doon sa ilaw kasi lulubog, last chance na ikita nilang Siargao. Hindi nangyari. Lumitaw yung araw, bumalik siya doon kay Jerens. Doon, pinalibutan ng mga tao. Sinabi niya na
pinakiusapan ko ang aking ama na huwag ituloy na lulubog ang Siargao. Nagpalakpakan ang mga tao, nagpapasalamat sa kanya na kung hindi sa kanyang pakiusap, lubog na talaga ang Siargao. Yun ang nangyari. Marami pang paltos, marami pang palpak ng mga gawain dyan. Mga milagro na hindi nagawa. Pero pag pumalpak, sasabihin lang niya na kung para lang siyang director sa pelikula, pwede niyang gagawing cut kasi hindi nasunod yung kanyang script, kaya hindi natuloy yung milagro. Okay, alright. Yan, nako po, masaya, matindi itong ating pagtatalakay, mga kaibigan. Yung makikita nyo diyan sa screen, isang tatay din po yan, dating kasamahan nitong nina Senyor Aguila. At yan po si Ed Sangco na isang nagsiwalat ho. At yung kanya pong sinisiwalat ay hawak niya po ang kaukulang dokumento, mga kaibigan. Ibig sabihin mayroon po siyang strong evidence. Hindi po hearsay. At alam po natin, yan ho ay pinipresib niya. At on the record po yan, ay yung iba pong hawak niyang ebidensya ay nakasubmit diyan ho sa Senado. At that's why sa pagsusuri ho, kaya po nagkaroon ng Senate hearing. Disclaimer, palaala, ang video po na yan ay old video. Sapagkat diyan ho, nagsisimula pa lang na ika nga po gumawa ng di ka nice, gumawa ng senaryo para na sa ganoon ay paniwalaan itong leader ng kulto, mga kaibigan. At lumalabas sa pagsusuri ng video ayon din sa salaysay nitong saksi na buhay na dating membro ng kulto na si Ed Sangco ay dating kasama niya itong si Mamerto Galanida. Ayan. Tandang-tanda na natin. I'm very sorry kanina kung hindi ko nabanggit ng wasto ang kanyang pangalan complete at medyo nautal tayo. Alam nyo, tawalan tayo, nagkakamali. Sarami din ng ating trabaho. Muli, pinapakilala ko sa inyo si Mamerto Galanida. Nako po, sa katandaan nito ay ginagalang po natin ang katandaan, ang lahat ng matanda. Ba't pasensya na ho kung sa puntong ito ay magkakaroon po tayo na ikangay kaunting punto de vista sa kanyang bilang isang matanda ay hindi po dapat ituhuwaran dahil lumalabas sa mga investigasyon ay isa di umano na ito ang nagmamando. Pwedeng tawaging utak, mga kaibigan, kung bakit mayroon nangyayari sa kapihan na hindi kanais-nais. Maliwanag po diyan sa ating unahan ng video. Ito po yung parto ng pagsurrender, pagsuko nitong si leader ng kulto na si Senyor Aguila. At yun nga po, hindi ko na uulitin. May conversation ho na siya ho ay hindi niya nakakayanan na. Kaya siya ay nagsusurrender na. Nahihirapan na siya sa pinagagawa nitong si Mamerto Galanida, mga kaibigan. Anong pinapagawa ni Mamerto Galanida? Unang-una, ulitin ko, pinamemorize ang maraming i-memorize sa uluhin kung sa Tagalog na mga salita para pag humarap siya sa kaniyang mga membro ay dapat mapaniwala, mga kaibigan. That's why doon pa lang sa una po ng video na yan na sinabi niya
na surrender na siya. Nagkaroon po ng conversation sa kanyang tatay na nabasa naman po. Hindi ko na ulitin kung sino nakabasa, nandiyan po on the record sa video. Okay. And one word. Ay lahat ng nangyayari diyan sa kapihan, labag man sa kalooban nitong si Senyor Aguila, ayon po sa ruling ng video, at ayon din sa nagsiwalat, kahit labag ho sa kanyang kalooban, ay patuloy pa rin ginagawa ito ni Senyor Aguila dahil sa utos ni Mamerto Galanida. Naku po, matindi ito mga kaibigan. Kulto na nakulto din. Kulto na biktima ng kapwa kulto, mga kaibigan. Talagang matindi Kaya pala ito ay ganon na lang ang kapit doon sa sinitiring, ayaw umalis sa tabi ni Senyor Aguila itong si Mamerto Galanida dahil ay baka mamaya ay sabihin sa sinitiring, hindi po natin nang alam ang takbo ng utak ngayon nitong si Senyor Aguila. Hindi ko po kinakampihan dito si Senyor Aguila. Binibigyan po natin ang public opinion ayon ho sa ating mga ebidensya na ruling ng video na pinapakita ko po sa inyo para na sa ganun po maunawahan. At kahit sabihin pa naman na ito ay inutos lang ni Mamerto Galanida na gawin ng lahat na ika nga po mga pinagagawa, pangabuso, lahat ng masama na ginawa sa kapihan ay bawang utos. At kasangkot itong si Mamerto Galanida ay hindi pa rin po siya lusot, mga kaibigan. Itong si Senyor Aguila. Ba't saka na po natin tatalakayin yan? Dito muna tayo. Padaanan po muna natin ito. Dito ako hindi ko lubos sa tawa ng tawa ko dito dito sa kangay nag-alano siya. Nakaganyan daw ho si Senyor Aguila. Parang may hawak na tubig. Nakaganyan siya. At ang sinasabi sa mga nakapaligid sa kanya, tawagin nyo pa ang ibang tao na nasa baba. Dahil magugunaw na ang mundo kapag binabako ito na aking kamay, pasampasang ko ang tubig dito, ay magugunaw ang mundo. Kaya't bilisan nyo na tawagin ang mga nasa baba upang mamundok para maligtas, mga kaibigan. Ay tuwan-tuwa naman, talagang bilisan na pumunta sa baba ang mga ilang ika nga po'y membro ng kulto at ng akit, mga kaibigan. Inakit. At sa nung marami na hong naakit na umakit sa kapihan ay binabana ang kanyang kamay. Wala namang nangyari. Hindi naman nagunaw ang mundo. At saka magkakasya ba naman yung yung hawak-hawak niya na tubig, mga kaibigan? Tubig na yung hawak niya. Yan ba naman ay magkakasya para umapaw ang mundo ng tubig, para maging tubig lahat ang mundo, mga kaibigan? Kasi sinasabi niya tubig, di ba, mga kaibigan? Ang hawak-hawak niya, talagang malakas mambudol tungkol to na to, di ba? But mga kaibigan, lumalabas sa pagsisiwalat nitong whistleblower ay ito ay di umano ay utos ni Mamerto Galanida, mga kaibigan. Basta ang lahat lumalabas ay utos di umano ni Mamerto Galanida. Kung may pang-abuso man na nangyayari nito bandang huli, at mayroong ginagahasa at mayroong tinitikman na mga babae nitong si Senyor Aguila, ay pawang utos din ho nitong si Mamerto Galanida. Naku po, matindi. Ay baka ito may sakit na kung tawagin ay alam nyo ho yun. Hindi ko na babanggitin at baka ako'y mapurusahan ni YouTube.
Yung parang pag hindi mo nagawa ang bagay na yan, ay iba ang iyong pakiramdam kaya dapat gawin. Mahabang talakayin yun Hindi ko natatalakayin. At dito muna tayo. Mayroon pang isa. Ang mga membro ay pinalabas, pinapalibot ni Senyor Aguila. At ang sabi sa mga membro na naakit, tingnan nyo, titigan nyo ang ilaw na yan. Yung mga ilaw na makikita sa bundok ay ilaw na nandiyan po sa baba, makikita nyo. Huwag kayong kikisap dahil pag kumisap po kayo ay magugunaw ang mundo. Mga kaibigan, ay siyempre titig naman itong mga kulto, membro. Mga kaibigan, pag titigay, wala naman nangyari. Hindi naman nagunaw daw yung mundo. Sa puntong iyon, pumunta at pinalibutan itong si Senyor Aguila at question itong si Senyor Aguila, bakit nyo ho sasabihin na magugunaw ang mundo? Kaya pinatititigan yung ilaw dahil mawawala na ang mundo. Ay hindi naman nangyari. Alam mo ang sagot ni Senyor Aguila? Hindi natuloy dahil pinigilan ko. Abay, matindi, diba? Hindi natuloy dahil pinigilan ko. Yan mga style, strategy na yan na mga patutuo kung bakit hindi natuloy ay turo din ho, mando ni Galanida, ni Mamerto Galanida. Nasa ganun ho, ang purpose nito ay magkaroon po ng pananalig, magkaroon po ng matibay na paniniwala dito kay Senyor Aguila na ginagamit ni Mamerto Galanida. Ikaw ba naman? Sinong hindi maniniwala? Pinatitig mo do't magugunaw na? Tinitumitig naman, subalit hindi nga natuloy dahil pinigilan. Nandyan nga ebidensya hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Pinigilan ni Senyor Aguila. Tinalakay po natin mga kaibigan, mga example pa lang po yan na kalokohan na ginagawa ho ni Mamerto very sorry baka magkamali na naman ako pagbanggit. Ni Mamerto Galanida. Yan pong mga ginagawa na yan na minustra ko. Ginawan ko po ng example ay pawang sa kautusan ho ni Mamerto Galanida at nasa ganun po magkaroon ng tunay malakas na paniniwala dito ho kay Senyor Aguila, mga kaibigan. Talagang nagdudugtong-dugtong ulitin ko ho diyan hindi ko lubos maisip. Yan ay matagal ko nang tinatanong sa aking puso at isipan kung bakit lagi sinasabi ni Senyor Aguila, hindi ko kagustuhan na maging presidente ng kapihan dahil hindi ho ako nakapagtapos ng pag-aral. Ba't hanggang dun lang mga kaibigan? Halos maiyak siya, halos tumulo ang luha. Hindi niya masabi kung ano ang katotohanan. Waring nagpapahiwatig siya na mayroon pa siyang ibang sasabihin, subalit hindi niya masabi. Dahil pwedeng nandun yung takot, dahil nandyan si Galanida, o baka nag-iisip pa siya, o baka balang araw isisiwalat niya ang katotohanan. Mga kaibigan, yan po ay plan B natin. Hindi po tayo nagtatapos dito. Dahil alam po natin kung totoo man, dahil may hawak silang mga ebidensya, itong nagsiwalat na ang nagmamando ay itong si Mamerto Galanida. Ay wala pong imposible dito na balang araw bukas makalawa ay bumaliktad ng tuluyan itong si Senyor Aguila at ituro ang nagmamando sa kanya kung bakit niya nagagawa. Ang tanong, hindi ka pa rin lusot. Hindi ka pa rin lusot, Senyor Aguila, dahil ginawa mo yun Ang dami mong ginawa, kahit pa utos nitong si Mamerto Galanida. But, mayroon po diyan na tinatawag, kung kayo man ay darating sa punto na ika nga po'y mahatulan beyond reasonable doubt, nandun na agad ay example pa lang po, ay pwede hong mahatulang ka na sa mababa pang sentensya dahil nakipagtulungan ka, tinuro mo ang mga utak dito
mga kaibigan. Ay, example pa lang ho yun. Dahil malayo pa tayo doon sa tinatawag na sentensya na beyond reasonable doubt. Isang halimbawa lang po yun. Dahil ang lahat po na sino man mag-state witness ho, kahit ginawa nila, ang privilege po nila na ika nga po makukuha, benepisyo, ang mga hatol po ay pwedeng ibaba. That's why, pwede pong mangyari ito kay Senyor Aguila, mga kaibigan. Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag ho, ito yung parto dito sa pagbaliktad. At sinabi nga diyan sa unang video na pinakita ko sa inyo, na suko na, surrender na si Senyor Aguila dahil nahihirapan na siya sa pinapagawa ni Mamerto Galanida. Lahat ng ginawa po diyan sa video na yan na aking minustra, binigyan ko po na example na pag ganon ay pawang kautusan ho ni Mamerto Galanida, at nang sa ganon, ang lahat ng membro ay tumibay ang paniniwala dito ho kay Senyor Aguila kahit puro kasinungalingan ang ginagawa at inuutos ni Mamerto Galanida. Okay, maraming salamat po at abang po tayo na mayroon po itong part 3 mga kaibigan, at kahindik-hindik pa itong part 3 nito mga kaibigan. Marami po tayong matutuklasan. Hindi ko pwedeng maipakita po sa inyo lahat dahil magkakaroon po tayo ng rumble. Baka mas lalong hindi po nyo maintindihan. Abang-abang po tayo dahil marami po mangyayari dito sa ika nga po kaso ni Senyor Aguila, nitong leader ng kulto na ito. Abangan po natin ang tunay na pagbaliktad nito. Posible pong mangyari mga kaibigan. Dahil ang gusto nating mangyari mismo galing sa bibig ni Senyor Aguila. Ang pagbaliktad niya na ang tinuturong utak ng lahat ay si Mamerto Galanida. Bagamat po hindi pa niya sinasabi ngayon, darating po ang isang araw, isang umaga. Baka sakali po, wala pong imposible dahil meron po tayong pinagbabatayan ng mga ebidensya na di manu lahat ng nangyayari ay pawang utos ni Mamerto Galanida. Abay, siya palang utak yun po ay ating isang public opinion punto de vista mga kaibigan na nagbabase po tayo diyan sa ruling ng video. Maraming salamat. Nako po, wala tayong oras. Next time man shoutout pasensya na po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.